Ano nga ba ang tunay na kahulugan ng Pasko? At bakit ba merong Pasko na ipinagdiriwang taon-taon? What is the true meaning of Christmas? And why is there Christmas after all? A blessed Sunday po sa ating lahat. Father Xavier Valbuena para sa dasal at pagninilay, and welcome to our Sunday Gospel Reflection and Christmas Day Reflection. Kaya bago po ang lahat niyan, ay binabati ko po kayong lahat, a Merry, Merry Christmas to all of us. At ang tanong, ano ba ang tunay na kahulugan ng Pasko? Well, marami na po tayong narinig na pagpapaliwanag sa tunay na kahulugan ng Pasko. But one thing is clear, Christmas is not about us. Ang Pasko, hindi po ito tungkol sa atin. Hindi po ito tungkol sa iyo, hindi po ito tungkol sa akin, sa pamilya. Hindi po. Because Christmas is always about God. Ang Pasko ay tungkol po sa Diyos. So, ibig sabihin, whenever we celebrate Christmas, ang tanong, kasama ba? Ang dahilan ba niyan ay ang Diyos? O tayo-tayo lang? Kaya nga nakakalungkot kung minsan, many people celebrate Christmas devoid of God. How can there be Christmas without God? Where in fact, Christmas is always about God. Ang problema kasi natin, parang ang Pasko tungkol na ito sa atin. Tungkol na ito sa family reunion, yung mga homecoming natin, reunion ng mga magkaklase. Parang ang Pasko, it's about us. Ang sentro ng Pasko, tayo. Pero ang totoo po niyan, i-remind natin ang sarili natin. The reason for this season is Jesus. Kaya nga sabi natin, di ba? Ang tunay na diwa ng Pasko ay ang Diyos. And specifically, Christmas is about God's generosity. Kaya nga yung favorite nating gospel text is John 3:16. At anong sabi doon? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ibig sabihin, ang Pasko ay tungkol sa kagandahang loob ng Diyos na handang ipagkaloob at ibigay ang kanyang bugtong na anak sa ating lahat. It's about God's generosity. And you see, His generosity is beyond understanding. It's a mystery. Bakit? Kasi kahit hindi po tayo deserving, kahit hindi naman po tayo karapat-dapat tumanggap ng handog na ito, who is Jesus Himself, ibinigay pa rin ng Diyos sa atin. That is how generous God is. Because His generosity does not depend on us. It depends on God. Kaya kung minsan ito yung tanong natin, no? Whenever we celebrate Christmas, we ask ourselves, are we also generous? The way God has been so generous to us in giving us His Son? Have we extended this generosity to other people? Kung minsan kasi nagpapasko tayo pero nagiging maramot pa rin tayo. Parang we refuse to be generous, not only money, not only financial ito, hindi po. We become so selfish, parang ipinagdadamot natin ang pagpapatawad, pagkakasundo, yung oras na ibibigay natin sa ibang tao at sa Diyos. You see, selfishness is a contradiction to Christmas. Because Christmas is always about God's generosity, God's profound giving to all of us. Na kahit hindi tayo karapat-dapat tumanggap, God remains generous to us. Ang pangalawang tanong po natin, bakit nga ba mayroong Pasko na ipinagdiriwang? Well, we all know, we have heard
that Christmas is the birth of Jesus, the Messiah who came to save mankind? Yes. Pero the bottom line of that is, in John 3:16, it says, "For God so loved the world." Yan na po yung sagot. Bakit ba mayroong Pasko? Dahil mahal ka ng Diyos. Why is there Christmas? Because God is loving, and God loves us, and will continue to love us no matter what happens. Na parang wala pong pwedeng makapagbago sa pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. We cannot change the love of God. We cannot even manipulate the love of God for all of us, because God will always love us. And Christmas is a testament to that. Kaya nga, favorite nga natin yung John 3:16, di ba sinasabi ko? For God so loved the world. Yun na lang po yung maalala natin. Sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa tao, ibinigay niya ang kanyang anak. Kaya ang tanong, bakit ba may Pasko? Dahil mahal ka ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Period. Kaya ngayong Pasko, ito yung dalawang katanungan para sa ating lahat. Diba? Tinanong natin, ano ba ang tunay na kahulugan ng Pasko? It is not about us, it is about God's generosity. Bakit ba may Pasko? Dahil mahal tayo ng Diyos at patuloy niya tayong mamahalin kahit ano pang mangyari sa atin. Kaya sa Christmas reflection po natin, meron po akong 3 katanungan para sa ating lahat. Unang-una po, in this year or in your lifetime, how and when have you experienced God's generosity? Sa buhay po ninyo, sa taong ito, paano at kailan po ninyo naranasan ang kagandahang loob ng Diyos sa inyo? Pangalawang katanungan po sa ating lahat, have you extended this generosity to other people? Have you become an instrument of God's generosity to other people? And finally, the question is, how have you experienced God's immense love for you? Paano nyo naranasan ang pagmamahal ng Diyos sa buhay po ninyo? Kaya mga minamahal kong kapatid, ngayong nagdiriwang po tayo ng Pasko, I'm sure marami po sa atin ay may family reunion, nasa mga beach resorts, nagsasaya. And of course, it is really fitting for us to celebrate Christmas. Pero sana, wag po nating kalilimutan, ang Pasko hindi po tungkol sa atin. But it is about God. It is about God's generosity. Kaya sana, if God has been so generous to you, extend this generosity to other people. At pangalawa, patuloy ang pagdiriwang ng Pasko dahil patuloy din ang pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. At sana, maging daluyan din tayo ng pagmamahal na ito sa ibang tao. Muli, Merry Christmas po sa ating lahat. God bless you all. Together we inspire.